ayun guys, pauwi na tayo. At bago tayo magsimula, syempre, pasok muna natin yung intro. Ayan. Ayun. So ngayon anong araw nga ba ngayon? April ano ngayon? 16. Tama ba? Oh, April 6. Ay, 16 ba? 15. Oh, 15 ngayon. So bukas is Wednesday. Hindi ko alam kung ano ba meron sa Wednesday. Good Wednesday ba? Nakalimutan ko na, sorry sa mga ano dyan. Pero kasi yung madalas ko lang abangan talaga sa Semana Santa, Monday, Thursdays, saka Good Friday. Kasi yun talaga walang pasok eh. Yung Wednesday, hindi ko na masyado maalala kung ano tawag doon. So, yun nga. Yung topic natin ngayon is about sa paano mo malalaman na rich kid yung kaklase mo or kakilala mo. So, siguro para madali nating ma-list yung mga yung mga palatandaan, natin siya, categorize natin siya by age. Ay hindi, by level siguro. Bali first natin, syempre elementary, high school, saka college. Tapos kung kasya pa sa video, baka sama na natin pag yung mga adults. Pero yun nga, yung pinaka main, yung tatlo lang, yung elementary, high school, college. Pati ng likod ko. So ito based to sa experience ko. So syempre, dahil medyo may edad na tayo, pag-usapan natin yung experience ko nung mga bandang 90s saka early 2000. Kasi yun naman talaga yung time na na nag-aaral ako. So napag-usapan natin syempre yung una, elementary. So mag-start tayo sa elementary. Paano ba natin malalaman na rich kid yung kaklase natin or kakilala ng elementary? Pag una natin malalaman yan pag yung baonan niya, yung pencil case niya may level 2 or may second floor. Kasi normally di ba pag hindi ka naman ganun ka rich kid or sakto ka lang, saktong tao lang, yung pencil case mo normally lang, yung parang lagayan lang ng ORCR. Di ko lang tawag bagay, para plastic na yung natitiklop-tiklop, yung mga gano'n. Pero pag rich kid ka, yung pencil case mo yung parang rectangle na minsan gawa sa plastic, minsan may part na bakal. So yun nga, minsan ganun pag pag rich kid, ganun yung pencil case. Naalala ko nga yung kaklase ko, yung pencil case niya dati, bukod na sa may level, may second floor, may pa yun, may nakalagay pang libreng
eraser, tapos pambura, tapos yung mga lapis niya, Mongol 1 hanggang 4. Tapos may magic pencil pa. Yun pa, isa pa yun. Pag naka magic pencil yung kaklase mong elementary, may chance na rich kid yan. Kasi ako dati na elementary ako, yung lapis ko, ano talaga, yung lapis ko jumbo, yung itim na lapis, laging malaki yun. Pero syempre nung medyo meron ng pera, nung nakaluwag-luwag, syempre nagmonggol na rin. Pero talagang dati jumbo yung lapis ko. So yun, yung pangalawang palatandaan na rich kid yung yung classmate niya nung 90s. Pag pag yung water jug niya, yung may baso, kasi syempre napag-request sila kami dati water jug ko Coleman. So yun nga, mabalik tayo sa topic. Yung isa pang nasa nga ba tayo? Medyo nalito lang ako. Ayun nga pala yung about doon sa tubigan. Yun, pag yung tubigan may baso, may chance na rich kid yun. Tapos bukod sa may baso yung niya, yung tubigan niya, yung laman nun it's either Coke or juice. Lang naman yung based on sa experience ko, kasi ako talaga yung paunan ko talaga yung Coleman ko, nakalagay talaga dun yung tubig lang. Pero yung iba kasi juice talaga yung ilalagay. Tapos since napunta tayo sa inumin, pumunta naman tayo sa pagkain. So yun, yung mga alam kong rich kid, laging baon nila talaga spam. Talagang yung spam na yung disusi pa dati yung lata. Kasi kami baon namin hindi spam pag pag nagbabaong kami ng ganon, yung sa amin meatloaf lang. Pero pag medyo nakaangat-angat ka sa buhay, spam yun. Tapos bukod pa doon, God, nangyari sa ganda ng kotse. Tapos bukod pa doon, yung baon nila sa recess, naman, tawag nito, naka Oreo yan instead na cream o kaya yung yung Tagalog, yung Pampinoy na parang cream o, nalimutan ko, basta yung palaman niya peanut butter. I-post ko na lang yung picture pag nakita ko. Pero yun nga, yun yung madalas pag hindi ka ganun ka rich katulad na dati. Yung lang, sakto talaga. Pag normal na tao ka, ganun na yung mga baon mo Pero pag medyo rich ka, Oreo yung baon mo. Tapos may Chips Ahoy na baon yan. So kaya yung, tama ba? Chips Ahoy nga ba? Oo, yun yung cookies. Kaya ako kahit dati kahit may mayaman tuloy, kahit may pera-pera na ako dati nung college ako,
Bihira ako bumili ng chips away kasi ang mahal nun eh. Lalo na dati, ano yun, elementary kami, wala kaming pera. Tapos yung kaklase ko, araw-araw nagbabaon nun. So yun, parang sabi ko, rich kid to. Traffic. Tapos yun, nung elementary ako, ang baon ko talaga 10 piso lang. Tapos si daddy binibigyan ako 5. So ang baon ko lang talaga dati 15 pesos nung elementary Tapos nung medyo grade 4 na ako, naging baon ko 20. Pero yung classmate ko, ganda naman so yun, babalik tayo sa topic. Sobrang traffic kasi putik yun, di ako mapagsalita medyo shy type tayo pag sasalita tayo in public Pwede na! So yun nga, nung elementary ako, ang naalala kong baon ko 15. Tapos nag-upgrade yun nung nag grade 6. Naging parang 35 pesos. Kasi 20 na kay mami nun Tapos 15 binibigay ni daddy. Traffic talaga. So yun nga, nung elementary ako, pinakamalaki ko lang ba, parang 35 lang. Pero yung mga rich kid kong classmate, talagang parang umaabot ng magkano ba? 75. 75 to 100 pesos. Ganun yung baon nila. Bukod pa yun sa sa tawag dito, sa baon nila, yung mga tinapay, mga cookies. Tapos yung iba pa nga, alam ko may allowance pa bukod doon sa nila daily na pera, may allowance pa. So yun, talagang pag ganun yung na-encounter ko dating classmate, sabi talaga rich kid. So yun, nung nung nag-high school naman ako, ang una ko talagang palatandaan pag rich kid yung classmate ko is pag nakano sila, yung nakabinder na. Kasi pag mga normal na tao katulad namin, hindi kami naka-binder yung mga notebook namin, yung mga yung may mga picture ng palabas sa GMA. So yun, yung mga notebook namin dati noon, yung mga may picture nila Alwina saka Angelos ba yun? Angelos yun, basta sa Mulawit. Tapos Meteor Garden, mga ganun yung dati nung namin, yung notebook. Tapos binabalutan lang namin ng cover. Pero pag rich kid, syempre hindi na ganun yung yung notebook mo. Yung notebook mo binder na lang, tapos yung may color coding na. Dati naalala ko magkano ba binder dati nung bumili ako nung college ako. Parang rin 150 rin. Magkano lang notebook dati? 5 piso yata. So yun, pag
Pag nakaganon yung last week mo, may chance na rich kid yun. Tapos, yung ano, yung handkerchief nun, yung ano, handkerchief nun, ay, ano ba Tagalog nun? Yung panyo, Armando Caruso. Pag naka Armando Caruso, yung malaki chance na malaki baon yan. Kasi ako yung panyo dati, yung mga ano lang eh, yung parang ginagawang bandana, yung mga tigti 25. Tapos bihira pa yun. Minsan yung ano ko, yung panyo ko, nakabili lang ako pag mga tipong ano, yung may nagbebenta sa amin. May nagbebenta kasi sa amin nun yung 25 na panyo. Doon lang ako nakakabili ng panyo, pero talaga madalas wala akong panyo. Pero pag yung mga rich kid, lagi naka ano yan, pag nagpunas ng kamay yan, may Armando Carusong ilalabas na panyo yan. So kaya yung pag ano, nagtatakip ng ilong. Tapos syempre yung baon nila parang nasa ano na 150, parang yung pamasahin nila 50. Tapos yung 100 pangkain, lahat na yun. Kaya ako dati nung nag-high school ako, 35 pa rin yung baon ko eh. Kaya lang medyo tumaas yun kasi nga nagpaano ako, yung parang sinabi ko hindi na ako magsi-service kasi dati naka-service ako ng elementary. Sabi ko hindi na ako magsi-service, magko-commute na lang rin ako. So yun, yung pamasahe ko inaabot na lang kasi magkano yung pamasahe dati sa tricycle, parang 7. Tapos yung ano, yung mother ko binibigay sa akin pamasahe parang 30 pesos. So may sobra, malaki pa rin yung natitipid ko kahit mag-commute ako or maglakad. Pero madalas naglalakad ako kasi siyempre mas gusto ko maraming pera eh. Eh nung time na yun hindi ko iniisip yung pagod, okay lang sa akin maglakad. So yung from 35 naging 60 yung baong ko. Tapos para madagdagan pa yun, para maging maging 70 yata. Alam ko hindi na ako nag-ano nun eh. Hindi na ako natawag doon yung nagbabaon ng recess. Hindi umabot ng 100 yung baon ko, hindi ko talagang ma-recall eh. Pero alam ko around 60 to 70 lang yata baong ko. Parang hindi pa nga, parang 50 plus lang nga ata eh. Pero yung 60 parang ayun yung malapit sa katotohanan. Tapos yung ano na yun, 60 na yun, alam ko dinadagdagan lang ng 20 ni daddy pag ano, naabutan ko siya umuwi, humingi ako ng 20. Parang doon ko ano, parang ayun yung ginawa ko para lumaki yung baon ko. Kasi nung time na yun, uso yung computer games, naglalaro ko dati. Oh, grabe yung traffic. So ayun, bukod sa ano, sa mas malaki baon nila, parang 150 mahigit. Meron pa silang ano, yung PlayStation. Kasi ako dati talagang ano eh, renter lang ako ng ano eh. Kaso ako
nagre-rent lang talaga kami ng PlayStation. Pero pag ano, may PlayStation sa bahay ang kaklase mo, automatic yan. Ano, rich kid yan para sa amin. Tapos, bukod dun sa PlayStation, siyempre may ano sila, may computer, may personal computer sila sa bahay. Kasi kami dati rentalan lahat talaga, wala ako, never ako nagka PS1 saka personal computer nung high school ako. Parang nagkameron ako ng computer ano na second year college na ako, and kaya nabili yun kasi nga yung course ko required talaga ng computer. Talagang ano, maghihirap ako pag wala akong computer dati. Mahihirapan pala, hindi talaga maghihirap. Mahihirapan akong tapusin yung course ko nang walang computer. So ayun, mabalik tayo sa topic. Pag yung kaklase nyo dati hindi naka-pilot yan, pero naka-gel pen yan, rich kid yan. Kasi yung gel pen, magkano yun? Parang dati 25 yata gel pen. Tapos minsan pa nga hindi lang gel pen yung ano nila, yung dala nila minsan naka-fountain pa yan eh. Yung fountain pen parang 100 plus yata nung time na yun. So ganun yung yung parang palatandaan ko nung high school. Tapos yun, bukod pa dun, pag naglalaro kayo ng computer, more than 5 hours naglalaro yan pag rich kid. Pero pag hindi, mga 2 hours, 3 hours lang matulad namin. Kasi medyo mahal dati yung computer sa amin. Parang yung pausukan pa lang, yung yung internet. Ang per hour sa computer shop, maniwala kayo sa hindi, 25 pesos. Pero nung nauso na yung mga run online, yung mga parang early 2000s na, parang naging 10 na lang yung per hour eh. Pero dati nung pausuhan, yung bago-bago pa lang internet, talagang yan, 25 per hour. Swerte na yun makakita ka ng 20. Ako sa traffic. Palatandaan ko rich kid yung classmate mo na high school. Sa college, konti lang naman yung palatandaan ko. Parang pinakapalatandaan ko lang sa college pag pag nakano sila, tawag ko, yung baon nila lumalagpas ng 250 mahigit. Kasi nung college ako, 150 lang baon ko. Kasi malapit lang naman yung school ko eh. Pero yun nga, malaki pa rin yung 150 para sa akin nung time na yun. Kasi magkano na titira sa amin, parang 50 yata per day. So nakakaipon ako dati nung high school, nung college ako. Pero nung dati high college ka, lagpas 250 na ba mo, rich kid ka na, tapos may allowance pa ba yun? Ako, talagang nandung sa tugatog ng pagka rich kid. Tapos yun pa, hindi na nakapalatandaan namin na rich kid yung classmate namin. Pag yung nila, yung cellphone nila may camera. Ay, tama ba? Ay, hindi, high school pala yun. Ayun, sama natin sa high school yung pag yung kaklase mo dati, yung cellphone niya may camera nung high school, medyo rich kid yan, lalo na yung mga flip phone na Motorola,
100 ba yun? Yung parang sabot. O kaya N70 yun. Rich kid yung mga ganun. Pero, ayun nga, mabalik tayo sa cellphone. Sa college, pag rich kid, cellphone din yung una magpapaano sa kanila, yung mag-giveaway na mayaman sila. Siyempre pag ano, yung cellphone nila mas advanced na. Parang nung time namin N70 yata nung college ako. Pero may kaklase akong naka ano na nun, N95. Kasi si mami parang yung pinakamataas na cellphone sa ano niya, pinakamataas na model ng cellphone niya dati sa Nokia N70. Ayun yung naalala ko parang N70, pero may kaklase ako naka N95. Tapos naka Sony Ericsson Cybershot pa, yun isa pa yun pag ganun yung cellphone. O kaya yung cellphone na ano, yung Express Music na Nokia, ayun, rich kid yun. Ako, umuusok yan. Grabe naman traffic dito. Kaya lang naman nagka-traffic dito dun banda sa barangay nagpa-bottleneck na yung mga sasakyan dun nahayaan kasi magtinda doon sa labas ng school yung mga ano, yung mga nagtitinda ng gulay. So yun, bukod doon, siyempre alaman mo rich kid yan pag ano, pag ano tawag dito, pag may PSP. Ayun, pag naka PSP yung classmate mo, malaki chance medyo rich kid yan, pinagpala sa buhay. Hindi yung literal na nagpala, pero pinagpala, swiner kumbaga. Kasi dati nung college ako, ilan lang yung kilala ko may PSP sa mga classmates ko Tapos yung pa pala may iPad. Ayun, medyo rich kid yun. Yung iPad na luma, yung ano, yung music player lang. Pag may ganun sila, rich kid yun. So doon ko nalalaman pag medyo ano, pinagpala yung classmate ko. Saka syempre fast food lagi yung kinakainan. And kung hindi naman fast food, syempre doon sila sa medyo ano, mahal. Kasi ako nung college ako, yung kinakainan ko kila tita doon sa ano, All Pulagro. Yung kinakainan ko doon 44 lang yung pagkain, may soft drinks, may dalawang ulam, tapos dalawang kanin, ganun kamura. Pero yung mga ibang classmates na kakilala, parang ang meal nila kada kain parang 100 plus, ganun ka expensive. Tapos dati may Chowking pa dun malapit sa school. Yung iba lagi ko nakikita ron, lagi nagcha-Chowking. Kami pag ano, pag wala na kaming pera, Angel's Burger lang talaga kinakainan namin Saka yun pa, lagi sila nanlilibre. Yung ano, yung pinaka-ultimate, parang ultimate palatandaan na rich kid pag lagi ka nililibre ng inom. Grabe yung traffic. Inis. Maglalakad ako patawid mamaya. So yun, ano, baka dito ko na tapusin kasi wala na akong maalalang palatandaan pag rich kid yung classmate mo
Parang yun lang yung pinaka naaalala ko. Pero siguro pag ninatandaan pa ako, dagdag ko na lang. Pero nung panahon namin, nung mga 90s saka early 2000, yun talaga yung palatandaan ko. Saka yung pa pala, masingit ko lang. Ito pala, nung elementary hanggang high school, malaman mong medyo rich kid yung classmate mo pag yung laruan niya galing Toy Kingdom. Yun. Hindi siya yung galing lang Jollibee, kasi kami dati galing Jollibee lang yung mga laruan ko eh. Tapos yung mga Beyblade, Crash Gear, yung mga Tamiya ko, galing lang Palengke, pero sila galing Toy Kingdom lahat yun. Saka yun, pag naka Tamiya sila instead of Olmi, yun, medyo yun, mayaman yun. So yun, nasingit ko lang kasi nakalimutan ko yung part na yun. Siguro hanggang dito na lang guys. Kung nagustuhan nyo tong video, pahingi na lang ako ng like sa subscribe. Tapos hit nyo na rin yung notif bell. Yun, hit nyo yung notification bell para updated kayo pag nagpo-post ako. So hanggang dito na lang talaga guys. Bye na talaga.